Habang nasa biyahe, nagring ulit ang cellphone ko. Sinagot ko ulit. Hello? Walang sagot. Paulit-ulit akong nagsalita. Pero purong katahimikan lang ang nasa kabilang linya. Naisip ko, baka pinagtitripan lang ako, kaya binlock ko na yung number. Pagdating sa bahay, sobrang pagod ko kaya nakatulog ako agad. Nagising ako bandang 9:30 p.m. Gising pa si ate kaya nagtanong ako kung nasaan si Insan. Nasa computer shop, sagot niya. Nagbihis ako para sundan siya. Ano? Saan ka pupunta? Tanong ni ate. Magko-computer lang, sagot ko. Tumango lang siya. Habang naglalakad ako, nagpatugtog ako ng BTS sa earphones ko para hindi ako matakot. Madilim kasi ang dadaanan ko, lalo na sa tapat ng school. Haunted kasi tong school eh. Naabonado nung World War II, kaya medyo napayuko ako habang dumaraan. Biglang nagring ang cellphone ko. Napahinto ako. Napasigaw ako sa gulat. Dali-dali kong sinagot. Hello? Mark, musta? Si Mama lang pala. Huminga ako ng malalim. Tapos ka na ba sa biyahe? Nasa Maynila ka na ba? Bubuksan ko na sana ang bibig ko para sumagot. Pero biglang namatay ang linya. Nagring ulit ang cellphone ko. Pero dahil inaasahan kong si Mama lang ulit to, hindi ko na tiningnan ng caller ID. Pagdating ni Mama galing Davao, sinabi ko agad sa kanya, Ma, nawala cellphone ko. Mumiti siya. Okay lang yan, ibibili ka na lang namin ng bago. Lumipas ang ilang araw, bumili kami ng bagong phone, iPhone 6. Masaya ako. Una kong dinownload ang Messenger, Facebook at COC. Pagkatapos, binuksan ko ang Facebook ko. Biglang may nag-chat sa akin. Ang profile, itim lang. Pagtingin ko sa message, yung video ng aksidente. Kinilabutan ako. Nagring bigla ang cellphone ko. Walang pangalan, number lang ulit. Natakot akong sagutin ang tawag. Simula noon, ibinigay ko na lang ang cellphone sa pinsan ko. Isang araw, nagtanong ang pinsan ko. May tumatawag sa number mo? Hindi ko pa kasi natatanggal ang SIM card mo. Ha? Sino? Number lang eh. At ang sinasabi lang niya, gusto mo bang magpasikat?